So, good day everyone. So, for today's lesson, we'll be focusing on Chapter 8, Globalization and the Millennials. So, sa chapter na ito, class, hindi lang natin pag-uusapan kung paano tayo naging connected sa buong mundo. So, dito titignan din natin kung ano nga ba talagang epekto nito pagdating sa moralidad at kung paano tayo gumagawa ng mga desisyon bilang mga millennials. So, for learning outcomes, at the end of the chapter, students are able to, number one, identify the important moral challenges of globalization. So, dito, syempre, class, okay, ano ba yung mga dapat inaasahang matututunan nyo pagkatapos ng ating aralin? So, bago tayo dumako sa ating masusing pag-aaral, heto ay yung mga kailangan ma-achieve natin sa dulo ng lesson na ito. So, yung una ay, yun nga, identify the important moral challenges of globalization, which is nakapokus nga sa moral challenges. So, kailangan nating matukoy kung ano-ano ba yung mga moral challenges na dala ng globalization. So, hindi lang ito tungkol sa negosyo, tungkol din ito sa kung ano yung tama at mali sa mata ng mundo. Ikalawa ay discuss the pros and cons of globalization. At syempre, pag-uusapan din natin yung maganda at hindi magandang dulot ng globalization. Ikatlo ay construct a plan for coping with the challenges of globalization. So dito nakapokus yung coping plan na tinatawag. So hindi lang tayo basta makikinig sa ating diskusyon ngayong araw. So kailangan din yung makagawa tayo ng plano kung paano natin haharapin ang mga hamong ito. And then last, compare responses to shared moral dilemmas of baby boomers and millennials. So dito, sa boomers and versus millennials, ito yung masayang part actually. So dito, later, ihahambing natin kung paano sumasagot sa mga moral dilemmas ang mga baby boomers, yung generation nila lolo at lola, kumpara sa ating mga millennials. So now, start tayo sa lesson 1, Origin and Nature of Globalization. So dito class, hihimayin natin kung bakit parang tila naging isang maliit na barangay na lang ang mundo dahil nga sa bilis ng palitan ng produkto at impormasyon. So for lesson 1.1, Reasons for Globalizations. So there are several factors which have influenced the process of globalizations. So the first one is improvements on transportations o yung mas tinatawag nilang bilis ng pagbiyahe. So, ito yung larger cargo ships reduce transportation costs. So, dito class, improvements on transportations o yung bilis ng pagbiyahe. So, kung dati class, sobrang bagal at mahal magpadala ng gamit. Pero ngayon, sa panahon ngayon, dahil nga sa mga dambuhalang cargo ships kung tawagin, bumaba ang cost ng transportation. So, mas maraming produkto na ang kayang isakay sa isang biyahe, kaya mas naging mas mura ang imported goods. So, ayun yan ha. So, actually class, ito yung mga rason kung bakit merong globalization. Okay, ito yung mga apat. Okay, tatalakayin natin dito yung apat na pinakapangunahing mga dahilan. So, tandaan sa improvements on transportation o bilis ng pagbiyahe. Kung dati mabagal, pero dahil nga sa panahon ngayon at meron na tayong mga naglalakihang cargo ships, so that's why bumaba ang cost ng transportation. So, syempre, dahil nga mas bumaba ang cost of transportation, mas maraming produkto na ang kayang isakay sa isang biyahe. Kaya mas naging mura ang imported goods. And then ikalawa ay yung freedom of trade. Freedom of trade, organizations like WTO promote free trade, removing barriers. So dito naman sa freedom of trade o yung tinatawag na bukas na kalakalan, so dahil sa mga international organizations tulad nga ng World Trade Organization o yung WTO, natatanggal na ang mga barriers o hadlang pagdating sa usaping trade. So actually parang
no borders na ang negosyo. So, mas malaya ng nakakapasok, pansin nyo, mas malayang nang nakakapasok ang mga produkto ng ibang bansa sa atin at vice versa pa ito. So, ayun yun ha, freedom of trade ang tawag doon. Bukas na kalakalan. Okay? So, number three naman ay improvements of communication. Okay? Improvements of communication o yung mas tinatawag na high-tech na komunikasyon. So, syempre dito, papasok yung internet and mobile tech, enable global communication. So, actually, ito yung sinasabi nilang pinakaramdam natin. So, dahil nga sa internet at mobile technology, naging global ang komunikasyon natin. So, mas naging instant na ang palitan o pagpapalitan ng mga impormasyon, balita, pati na rin ang pera. So, syempre, totoo naman, kung i-compare mo noon sa ngayon, okay, ganun na lamang kabilis. Okay, for example, pagpapalitan ng impormasyon. Kung noon, bago mo pa mabatid ang kalagayan ng mga mahal natin sa buhay, talaga namang dumadaan pa sa ilang linggo o buwan. Pero ngayon, sa ilang minuto mo pa lamang, alam na agad natin. Okay? So that's why, okay, sa mga rason ng globalization, hindi mawawala, number one, actually dapat number one to, improvements of communication. Okay? And then, number four, labor availability and skills. Countries like India offer lower labor costs and high skills level. So, etong labor availability and skills, okay, ito yung mga ang pinag-uusapan dito, yung galing at presyo ng trabaho. So, ang mga kumpanya daw ngayon, naghahanap kung saan mas makakamura pero dekalidad pa rin ang mga gawa. So halimbawa nga raw po ay ang bansa gaya ng India, na kung saan ang India daw po ay nag-offer ng mas mababang labor cost pero mataas ang skills ng mga tao. Kaya yung mga call centers po ang pinag-uusapan na, halimbawa lamang. Kaya daw yung mga call centers o yung mga tech support ng US companies madalas nandito sa atin sa Asia. So, sunod naman ay Lesson 1.2, Salient Features of Globalization. So, here under the general characteristics of globalization. So, the first one is liberalization. So, freedom for entrepreneurs to establish business domestically and abroad. So, ano nga ba yung liberalization? So, ito yung pagbibigay ng kalayaan para sa mga negosyante na gusto magtayo ng business sa sariling bansa o kahit sa ibang bansa. Ulitin ko ha, liberalization, ito yung pagbibigay ng kalayaan sa mga negosyante na magtayo ng business o negosyo sa sariling bansa o kahit sa ibang bansa. So class, isipin nyo, dati ay mahigpit ang gobyerno pero dahil nga sa liberalisasyon, okay, binawasan ang mga red tape. So pag sinabi po nating red tape, ito yung sobrang higpit na rules para sa madaling makapag-invest ang mga tao. So, for example, isang Pinoy na gustong magbukas ng Jollibee sa USA o isang foreigner na gustong magtayo ng tech company dito sa Pilipinas. So, ayun yun. Doon papasok yung liberalisasyon. Okay? And then, next tayo, free trade. So, dito naman sa free trade, free flow of trade relations among nations with minimal regulatory restrictions. So, dito sa free trade, ito yung malayang palitan ng produkto sa pagitan po ng mga bansa na may kakaunting restriction o tax. Tandaan, free trade, sorry. Ito yung malayang palitan ng produkto sa pagitan ng mga bansa na may kakaunting restriction o tax. So, kapag sinabing free trade, hindi siya hinaharangan ng malalaking buwis o yung tinatawag na tariffs. So, ang mga produktong pumapasok sa bansa. So, layunin ng free trade na maging mura at accessible ang mga gamit para sa lahat. So, halimbawa dito ay pagpasok ng mga prutas mula sa ibang bansa tulad ng ubas o kaya naman ng mansanas na nabibili natin sa palengke sa murang halaga. So, yun natandaan ha,
Free trade malayang palitan ng produkto sa pagitan ng mga bansa na may kakaunting restriction o tax. So kapag sinabing free trade, hindi hinaharangan ng malalaking buwis ang mga produktong pumapasok sa bansa. Ikatlo naman ay globalization of economic activity. Integration of domestic economies with the world economy. So dito sa globalization of economic activity, ito yung pagsasama-sama o pag-uugnay ng ekonomiya ng isang bansa sa ekonomiya ng buong mundo. Ulitin ko ha, ito yung pagsasama-sama o pag-uugnay o pagkakaroon ng koneksyon ng ekonomiya sa isang bansa sa ekonomiya ng buong mundo. So, dito, hindi na tayo masasabing isolated. So, hindi na tayo isolated. So, ang nangyayari sa ekonomiya ng Amerika o China ay may epekto na rin po sa atin. Okay? So, that's why ha, ibig sabihin, ang buong mundo ay parang isang malaking palengke na lamang. So, ayun yung actually nabanggit ko kanina. So, kung ano yung nangyayari sa ekonomiya ng ibang bansa, ng mga karating na bansa, ay tila may epekto na rin po pagdating sa ekonomiya ng sarili nating bansa. Okay? And then, sunod ay number 4, liberalization of import-export system, free flow of goods and services across borders. So, dito sa number 4, ito yung malayang pagpasok. So, pag sinabi nating malayang pagpasok, basically, ito yung import. Malayang pagpasok, import, and then yung paglabas naman ay export. So, ito yung import tsaka export ng mga produkto at serbisyo sa mga border ng bansa. So, mas pinabilis at mas pinadali ang proseso ng pagpapadala ng mga goods o ng mga produkto. Kung ano ang sikat sa ibang bansa, madali na natin siyang nakukuha at ang ating mga produkto gaya ng saging o mga mangga ay madali na ring naibebenta mula sa ibang bansa. So, ayan ha. And then last, privatization. So, dito naman, number 5, reduce state ownership, promoting private enterprise and free economic activity. So, dito sa number 5, ito yung pagbabawas po ng kontrol ng gobyerno sa mga industriya at paglilipat nito sa mga pribadong kumpanya. So, actually, pinaniniwalaan na kapag pribadong sektor ang umahawak sa isang serbisyo, mas nagiging efficient at competitive ito. So, layunin nito ang masiglang free economic activity. So, halimbawa, kuryente o Meralco o tubig na dati ay hawak ng gobyerno pero ngayon ay pinapatakbo na ng pribadong korporasyon. So, ayun yung privatization. Okay, halimbawa natin doon ay Meralco kaya naman ay tubig. So, kasi nga, mas naniniwala sila na kapag private sector ang umahawak sa isang serbisyo, mas nagiging efficient at mas nagiging competitive ito. And then yung number 6, increase collaborations, encouraging partnership for modernization, development, and technological advancement. So dito sa number 6, ito yung pagtutulungan ng mga bansa from its word collaboration, pagtutulungan ng mga bansa o kumpanya para sa modernisasyon at bagong teknolohiya. So dito, walang bansang alam ang lahat. Okay, walang ganon. Walang bansang alam ang lahat. So kaya kailangan nga ng tinatawag nating partnership. So sa pagtutulungan, sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas mabilis tayong nakakakuha ng mga bagong gadget, gamot at mga makinarya. So halimbawa natin ay yung joint ventures ng mga kumpanya sa paggawa ng mga vaccine o pagbuo ng mga smart cities. So ayun po ha, increased collaboration. Kaya nga sabi ko nga, walang bansang alam ang lahat. So that's why kailangan po natin ng partnership. And then 7, economic reforms, so promoting fiscal and financial reforms to support free trade, enterprise, and market forces. So dito sa economic reforms, pagbabago sa mga batas sa pananalapi para suportahan ang free trade at kompetisyon sa merkado. So ito yung
adjustment na tinatawag na siyang ginagawa ng gobyerno sa kanilang budget at sistema ng buwis o yung tinatawag na fiscal policy para mas maging attractive ang bansa sa mga investors. Ulitin ko ha, economic reforms, pagbabago sa mga batas sa pananalapi para suportahan ang free trade at kompetisyon pagdating sa merkado. So ito yung mga adjustment na tinatawag na siyang ginagawa po ng gobyerno sa kanilang budget at sistema ng buwis o yung sistema ng buwis o yung tinatawag nating fiscal policy para mas maging attractive ang bansa sa mga investors. So ngayon tayo ay dadako na sa ikalawang lesson, challenges to globalization. Okay? So actually class, etong ating PowerPoint ay mula, okay, credits po sa aking mga naunang estudyante sa ethics. So ayan, para hindi na tayo magulumihan pagdating sa PowerPoint. So that's why ginamit natin ang kanilang PowerPoint. Okay? So, sa bahaging ito class, sa challenges to globalization, ipapaliwanag na ang globalization ay parang o may tuturing na double-edged sword. So bakit? So may magagandang dala ang globalisasyon pero syempre kaakibat din nito yung mga challenges o yung mga hamon. So under ng lesson 2.1, positive consequences of globalization, there is substantial evidence from countries, different regions that as countries globalization, their citizens benefit in the form of, so dyan sinasabi lang na may mga ebidensya. So sa usaping positive consequences o yung bentahe, okay, ayon nga daw po sa ebidensya mula sa iba't ibang bansa, ang mga mamamayan ay nakikinabang sa mga sumusunod. So, unang-una nga ay access to wider variety of goods and services. So, dito, syempre, mas marami tayong pagpipilian na produkto mula sa iba't ibang panig ng mundo. So, that's why isa yan sa pinaka number one na advantage natin pagdating sa globalisasyon. Ikalawa, lower prices. So, sa lower prices, dahil nga sa kompetisyon, bumababa ang presyo ng mga bilihin. And then, ikatlo, more and better paying jobs. So, dito nagkakaroon ng mga bagong oportunidad sa trabaho na mas malaki ang kita. Sunod, improve health and higher over living standards. So, mas madaling makuha ang mga modernong gamot o kaya naman teknolohiya na nagpapataas po ng kalidad ng ating buhay. And then, last ay yung globalization is merging historic, distinct, and separate national markets into one huge global marketplace. So, dito, pinag-iisa nito ang mga dating hiwa-hiwalay na merkado ng mga bansa. Kaya nga, kumbaga, masasabing isang palengke na lamang ang buong mundo dahil nga sa globalisasyon. Okay? Sunod naman ay lesson 2.2, negative impacts naman of globalization. So, kanina positive, ngayon naman ay negative. So, dito nakaangkla na critics of globalization include environmentalists, anti-poverty campaigners, and trade unionists who highlight its negative impact. So sinasabi lang dyan, syempre, hindi lahat ay pabor pagdating sa globalisasyon. So ang mga environmentalists nga raw po, anti-poverty campaigners at trade unionists ay ilan sa mga bumabatikos dito. So ito yung mga rason. So, unang-una ay globalization favors rich countries harming developing ones. So, dito, sabi nga, ang binigyan din dyan, favoring rich countries. So, syempre, yun nga lang, downside po ng globalization, okay, mas pabor ang globalization o globalisasyon sa mayayamang bansa. Habang madalas ay napag-iiwanan naman o napapahamak ang mga papaunlad na bansa o yung developing nation. Ikalawa ay yung inward investment doesn't always benefit the local community. So, sa investment issues, hindi laging sapat o pakinabang ang puhunan mula sa labas, lalo na para sa mga lokal na
komunidad. Kasi nga, syempre, kawawa din naman talaga yung mga lokal na produkto kasi nga natatalo sila ng mga produkto mula sa ibang bansa. And then ikatlo, TNTs may operate in LEDs with lower standards than in MEDs, leading to environmental damage, safety risks, and poor working condition. So dito sa TNCs in LEDCs, ang mga malalaking kumpanya daw po o yung National Corporation o yung TNCs ay minsan lumilipas sa mga mahihirap na bansa o yung LEDCs dahil mas mababa ang standards doon na kung saan class, nagre-resulta ito ng sira sa kalikasan, safety risk sa mga trabahador, and then yung poor working condition o mababang uri ng pagtrato sa manggagawa. Ikaapat, itong globalization threatens cultural diversity, potentially erasing local traditions and economies by imposing the capitalist North and West cultural mold. So dito sa ikaapat, ang binigyan focus dyan yung threat to cultural diversity. So, mawala, so ang kinakatakot nila dito, maaring mawala ang mga lokal na tradisyon dahil sa pagpalit ng cultural mold mula sa kanluraling bansa or West at kapitalismo. And then last, industry may begin to thrive in LEDs at the expense of jobs in manufacturing in the UK and other MEDs, especially in textiles. So dito sa number 5, job losses in MEDs. So dahil lumilipat ang mga industriya sa mga mahihirap na bansa kung saan mas mura ang labor, nawawalan naman ng trabaho ang mga tao sa mayayamang bansa gaya ng UK. So halimbawa nga yung textile industry. So dahil nga doon, dito papasok yung anti-globalization groups. Okay? So yung anti-globalization groups protest WTO which promotes global free trade. So ito yung nagproprotesta laban sa WTO, yung World Trade Organization, dahil nga ang isinusulong nila dito ay yung global free trade. Okay? So, sunod naman ay Lesson 2.3, Ethical Issues on Globalization. Clearly, the expansion of the global economy is an important part of globalization, and some of the ethical issues identified are as follows. So, dito class, ethical issues on globalization, bibigyan natin ng focus yung paglawak ng global economy ay mismo nagdadala ng mga moral na hamon. Hindi lang ito patungkol sa usaping pera, kundi sa usaping tama at patas para sa lahat. So the first one about ethical issues on globalization is protectionism. Protectionism restricts imports via tariffs, quotas, and regulations. Critics say it should be applied fairly to be fair. So dito sa protectionism, Plus, ito yung paghihigpit sa mga inaangkat na produkto o imports gamit ang mga tariffs at quotas. So sinasabi ng mga kritiko na kung gagamit nito, dapat ay gawin itong patas para sa lahat ng bansa. Ikalawa ay inequality of power. Example, with no or few trade unions lead to massive exploitation by multinationals. So dito sa inequality of power, so dahil nga kakaunti o walang trade union sa ibang lugar, nagkakaroon ng matinding eksploitasyon ang mga malalawak na kumpanya o multinationals kung tawagin sa kanilang mga manggagawa. And then ikatlo ay yung the gap between rich and poor in the world is still large. So dito sa ikatlo ay binibigyan focus yung wealth gap. So, yung agwat sa pagitan ng mayayaman at may hirap sa mundo ay nananatiling napakalaki. And then yung ikaapat ay globalizations harm the poor environment and the culture. So, ang focus sa number 4 ay yung harm to the vulnerable. So, ang globalization daw po ay nagdudulot still ng pinsala sa mga mahihirap sa ating kapaligiran at gayon din sa lokal na kultura. So for number 5, globalization widens inequality and improve
reaches the poor. So dito sa widening inequality, so pinapalawak nito ang hindi pagkakapantay-pantay at lalong nagpapahirap sa mga taong salat na sa buhay. Ika-anim, globalization contributes to issues like pollution, global warming, AIDS spread, health crisis, and crime and terrorism. So dito, papasok naman yung social and environmental issues. So nakakatulong ang globalisasyon sa paglala. Okay, yun nga lang, downside niya ito ha. Paglala ng mga polusyon, global warming, pagkalat ng mga sakit tulad ng AIDS, crisis pagdating sa kalusugan, pati na rin sa krimen at terorismo. And then, ika-7, poverty remains a major cause of preventable deaths. So dito sa poverty and death, masasabing ang kahirapan ay still nananatiling pangunahing sanhi ng mga kamatayan na maaari na, naman sanang naiwasan. And then, 8, okay, 820 million face hunger, 850 million are illiterate, and many lack basic sanitation with huge life expectancy gaps between rich 77 years and poor nations like sub-Saharan Africa 48 years. So dito sa number 8, nakapokus yan sa staggering statistics. Okay? So, na kung saan ay binigyan focus yung gutom tsaka kamangmangan. So sabi nga sa statistics, sa buong mundo meron daw pong 820 million ang nagugutom at 850 na million naman ang hindi marunong bumasa o sumulat. So malaki rin ang agwat sa life expectancy, 77 years sa mamamayang bansa at versus 48 years naman, 48 years lang para sa sub-Saharan Africa. So for number 9, WTO ignores labor rights and environment and lacks democracy. So dito, ito yung issues with WTO, yung World Trade Organization. So, na kung saan yung WTO po ay binabatikos dahil nga sa hindi pagpansin sa karapatan ng mga manggagawa o labor rights at kalikasan at ang kakulangan nito pagdating sa demokratikong proseso. Number 10, international trade and technological changes reduce demand for low-skilled and traditional skilled workers. So sa number 10, ito naman ay nakapokus sa impact on low-skilled workers. So dahil nga sa international trade at makabagong teknolohiya, nababawasan po ang pangangailangan o yung demand para sa mga low-skilled at traditional skilled workers. Kasi nga, syempre, usually, ang mas kinakailangan na nila ay yung mga matataas na ang skilled. So, ang napag-iiwanan ay yung mga low-skilled workers. And then, yung mga nasanay na pagdating sa traditional. And then, 11, globalization's brain drains these talented individuals from third world countries moving to first world countries, depriving their home countries of skilled professionals like doctors and engineers. Ayan. So, dito sa number 11, medyo nakakalungkot ito. So, ito yung pag-alis ng mga talentadong individual tulad ng mga doktor at inyero o mga engineer. Actually, isa pa dito yung nurse. Actually, isa pa yung nurse o kaya teachers mula sa third world countries patungo sa first world countries. So, dahil dito, nawawalan ng mga eksperto ang kanilang mga sariling bansa. At isa na nga dyan sa halimbawa dyan ay ang Pilipinas. And then number 12, natural resources. So, syempre sa natural resources, so ang mabilis na pagkonsumo at pagkuha ng mga likas na yaman para sa pandaigdigang kalakalan ay nagiging isang malaking ethical na issue. Okay. So, sunod naman, under ng Lesson 2.4, Solutions to Ethical Problems of Globalizations. So, the following are some solutions to the problems of globalization. So, the first one is
rich countries should help poor countries for economic growth. So dito sa economic growth support, so dapat syempre tulungan ng mayayamang bansa ang mga mahihirap na bansa upang lumago ang kanilang ekonomiya. Ikalawa ay coordinate action is needed to address global poverty and malnutrition. So dito, kailangan ng pagkakaisang pagkilos upang matugunan syempre yung gutom o yung malnutrition at kahirapan sa mundo. Ikatlo ay support countries with pandemics and help those at risk. So dito sa ikatlo, syempre, for example, pagbibigay ng suporta sa mga bansang may pandemya at pagtulong sa mga bansang nanganganib sa sakit. Ikaapat ay yung global cooperation is required to tackle widespread dangers like climate change. So dito, syempre, mahalaga ang pagtutulungan ng lahat ng bansa para labanan ang mga panganib na walang pinipiling border gaya nga ng climate change. And then yung ikalima, long-term commitment. So is needed to address dangers like Islamic State, Ebola, financial crisis, climate change, and rising inequality. So dito sa number 5, hindi ito mabilisang solusyon. So, kailangan na mahabang panunungkulan at dedikasyon para labanan ang Islamic State, so Ebola, krisis sa pananalapi at gayon din sa lumalalang inequality. So, ayan. So, for the last lesson, lesson 3, the millennials and millennials. So for the last lesson, under the lesson 3, Millennials and Millennials, in recent years, the proverbial generation gap has become more visible in the Philippines due to changing mores, styles, and spending habits. Marga Manlapig finds out more about the differences among the silent generation, baby boomers, Generation X, millennials, Generation Z, and young leaders known as Generation T. So you just don't understand over the years. These words have been the battle cry or the broken-hearted wail of young people against the structures and policies imposed by their elders. It is a cry usually followed up with bracing statement that is invariably begins with, "When I was your age, we did things differently." So dito class sa millennials and millennials, okay, sa paglipas daw o nakalipas na taon, mas lalong naging halata o yung agwat sa pagitan ng mga henerasyon sa Pilipinas. So ito yung dahil nga sa bilis ng pagbabago sa ating kaugalian o yung tinatawag nating mores, estilo ng pamumuhay at gayon din yung kung paano tayo gumastos ng pera. So dito, ang bawat henerasyon daw po o generation ay may kanya-kanyang paniniwala na madalas ay hindi nagtutugma sa paniniwala ng mas nakakatanda sa kanila. So dito, ayon nga sa pananaliksik o research ni Marga Manlapig na banggit, mahalagang makilala natin ang pagkakaiba-iba ng mga sumusunod. So dito nabanggit yung silent generation. So yung silent generation, ito actually yung henerasyon na nakaranas ng digmaan. And then nabanggit din yung baby boomers. So yung baby boomers naman, ito yung henerasyon na kung saan ipinanganak matapos ang World War II. And then yung Generation X, and then yung millennials. So, millennials generation lumaki sa pagpasok ng digital age. And then yung Generation Z, ito yung mga digital natives. And then yung pinaka-latest Generation T, ito yung mga bagong leader o tinatawag na young leaders. So, dito, nabanggit dyan yung the battle cry ng kabataan na kung saan you just don't understand. So madalas nating naririnig ang linyang ito mula sa kabataan bilang protesta sa mga instruktura at polisiya na ipinapatupad ng mga nakakatanda o elders. So, actually, ang sagot dito ng matatanda, karaniwan naman itong sinusundan ng mga nakakatanda sa linyang noong nasa edad nyo ako. So, iba ang paraan ng paggawa namin ng mga bagay-bagay. So, ito yung actually sinabi nilang, when I was your age, we did things differently. So, dito class, malinaw na ipapaliwanag na yung millennials ay
may tuturing na portmanteau o yung pinagsamang salita ng Filipino tsaka ng millennials. So actually sila yung mga Pinoy na millennials na may natatanging kultura at pag-uugali sa loob ng isang bansa. So sa ilalim naman po ng Lesson 3.1, Millennials, Challenges and Response. So the term millennials generally refers to the generation of people born between the early 1980s and 1990s. So according to the Merriam-Webster Dictionary, some people also include children born in the 2000s. So the millennial generation is also known as Generation Y because it comes from Generation X, those people between the early 1960s and 1980s. So the publication Ad Age was one of the first to coin the term Generation Y in an editorial in August 1993. But the term didn't age well. So and millennials has largely overtaken it, but the terms basically means the same thing, like, and according to livescience.com. So this age group has also been called the Peter Pan or boomerang generation because of the propensity of same to move back in with their parents, perhaps due to economic constraint and a growing tendency to delay some of the typical adulthood rites and passage like marriage or starting a career. So dito naman sa challenges and response. So sa parteng ito o bahaging ito ng aralin ay nakatuon po sa pagkilala kung sino nga ba ang tinatawag nating millennials at kung bakit sila binigyan ng iba't ibang bansag sa ating lipunan. So ang tanong, sino nga ba ang millennials? So ayon sa mga source tulad nga ng Merriam-Webster at Live Science, ang mga millennials ay ang henerasyon na, so pagdating sa birth years, ito yung mga isinilang sa pagitan ng early 1980s hanggang 1990s. So ang iba ay sinasama rin ang mga ipinanganak hanggang unang bahagi ng 2000. So pagdating naman sa ibang tawag, kilala rin po sila bilang Generation Y dahil sila ang sumusunod sa Generation X. Okay, ito naman yung mga pinanganak noong early 1960 hanggang 1980s. So, noong 1993 daw po unang ginamit ng Ad Age ang Generation Y, ngunit mas sumikat at mas ginamit ngayon ang terminong millennials. Okay? So, may mga bansag din sa kanila na tinawag. For example, ay yung Peter Pan o yung Boomerang Generation. So, dito natin makikita yung hamon na kinaharap ng henerasyong ito. So, bakit Peter Pan Generation? So, gaya nga ng character ni Peter Pan na ayaw tumanda. So, ang mga millennials daw po ay madalas bansagan nito dahil sa pagkakaantala ng kanilang mga adulthood rites of passage. So, halimbawa nito ay yung pag-aasawa o pagpasok sa isang stable na career na mas matagal kumpara sa naunang henerasyon. And then, yung tinatawag namang boomerang generation, tinawag silang ganito dahil nga sa hilig o pangangailangan nilang bumalik sa poder ng kanilang mga magulang kahit nasa wastong edad na sila. So, ang tanong dyan, bakit to nangyayari? So, hindi ito dahil sa katamaran, so, kundi dahil sa panlabas na salik. So, dito papasok yung tinatawag na economic constraint. So kapag sinabi nating economic constraint, ito yung mga hadlang sa ekonomiya. So for example, dito papasok yung mahal na bilihin, mababang pasahod o yung kawalan ng trabaho. So, yun yung mga pangunahing rason o dahilan kung bakit mahirap para sa kanila ang mamuhay ng mag-isa agad. And then, dito din papasok yung delay milestone. So, dahil nga sa hirap ng buhay, mas pinipili nilang unahin yung ibang bagay bago ang pagbuo ng sariling pamilya. So, sunod naman ay tayo ay dumako na sa lesson 3.2. So, the positive and negative characteristic of millennials. So, millennials have been characterized in a number of different ways. On the negative side, they've been described as lazy, narcissistic, and prone to jump from job to job. So, they have also been described in positive ways. So, they are generally regarded as being more open-minded and more supportive in gay rights and equal rights for minorities. So, other positive adjectives to describe them include confident,
self-expressive, liberal, unbeat, and receptive to new ideas and ways of living. So, dito class sa araling ito, nakapokus naman ito o tinitignan naman natin dito kung paano tinitignan ng lipunan ang mga millennials. So, class, mahalaga maunawaan na ang bawat henerasyon ay may kaakibat na mga stereotypes o nakasanayang pagtingin. So, simulan natin sa negatibong aspeto o negative side. So, tulad na nabanggit ko kanina, madalas mabatikos ang mga millennials sa mga sumusunod na dahilan. So, una-una nga dito, nabanggit ko ay yung lazy o yung katamaran. So may mga perception na kulang sila sa sipag kumpara sa mga naunang henerasyon. And then narcissistic, okay, inilalarawan sila bilang mga taong masyadong nakatuon sa kanilang sarili. And then pagdating naman sa job hopping, sila naman yung kilala sa paglilipat-lipat ng trabaho o yung pagiging prone to jump from job to job sa halip ay manatili sa isang kumpanya ng matagal. And then syempre, hindi lang naman ito nakapokus sa negatibong aspeto. So, meron din namang positibo. So, pagdating sa positive side, okay, sa kabila ng mga kritisismo, marami ring magagandang katangian ang henerasyon ng millennials. So, unang-una nga nabanggit dyan, yung pagiging open-minded. So, sila ay mas malawak daw po ang pag-unawa sa iba't ibang pananaw. And then, supportive of equality. So, aktibo silang sumusuporta pagdating sa gay rights at pantay na karapatan para sa mga minorities. And then, dito din papasok yung adaptive and receptive. So sila ay bukas sa mga bagong ideya at makabagong paraan ng pamumuhay. And then last, yung iba pang katangian nila ay inilalarawan din sila bilang mga individual na mas confident, self-expressive, liberal at upbeat. So dito class, ang binibigyan din dito actually yung pagiging open-minded ng mga millennials. So nakakatulong daw po ito upang mas maging inklusibo o tanggap ang lahat ng ating o tanggap sa ating lipunan sa panahon ngayon. Sunod naman ay Lesson 3.3, The Filipino Millennials o mas kilalang Philenials. Millennials are the most confident, open-minded, expressive, and optimistic generation ever born. So their desire for recognition gives way to so many of them extending a helping hand during emergencies and disasters. Excuse me. So they are growing up in a world that is creaking under the strain of our lifestyles, and they are daily made aware of the fragile environment. So it is no surprise that they are emerging as ethical consumers who want to change the world. So ayon kay Condriton 2008. So the common notion that millennials all over the world share the same youth culture might be somewhat applicable in the case of the Philippines. However, like any other nation, the Philippines has a unique history which influences and shapes the attitudes, beliefs, preferences, and value system of the Filipino millennials. So dito class, sa Filipino millennials, okay, sa bahaging ito, binibigyan diin natin na bagamat may global culture ang mga millennials, meron namang natatanging katangian at karanasan ng mga Pilipinong millennial dahil sa ating sariling kasaysayan at kultura. So, sino nga ba ang Filenials? So, ang Filenials ay mga Filipino millennials. Sila ay inilalarawan bilang pinaka-confident at optimistic. Sila ang itinuturing na pinaka-tiwala sa sarili, bukas ang isip o open-minded at positibo o optimist ko sa lahat ng henerasyong isinilang. And then sila din yung socially aware. So dahil lumaki sila sa mundong mulat sa mga isyong pangkalikasan, sila ay nagiging ethical consumers. So dahil nagnanais na baguhin ang mundo para sa ikabubuti. So, ang Filenials may pusong tumutulong o helping hand, kumbaga. Isang mahalagang katangian ng mga Filenials ay ang kanilang desire for recognition o yung tinatawag na paghahangad na makilala. Pero, ang maganda rito, ang paghahangad na ito ay nagbubunga ng positibong aksyon. So, sila po ay madaling mag-abot ng tulong sa panahon ng emergency at sakuna. So, ginagamit nila ang kanilang pagiging expressive upang maging bahagi ng solusyon sa mga krisis. Okay, ikatlo ay ang pagkakaiba ng millennials. So, dito,
Ayon nga raw po dyan sa teksto na ating binasa, bagamat may mga pagkakahawig ang mga kabataan sa buong mundo, ang Pilipinas ay may unique history. So, ang kasaysayang ito ay humuhubog sa kanilang attitudes and beliefs o yung pananaw at paniniwala, preferences o yung mga hilig o gusto, and then yung value system. So, dito papasok yung syempre yung sistema ng pagpapahalaga o values. So sa ilalim naman ng Lesson 3.4, Loosening Values of Filipinos, millennials are growing up differently from how the previous generations. For one thing, the computer is the new nanny and it trains millennials to be self-centered and selfish. Rentoy also called the millennials as the multitasking generation that suffers from inability to focus during lectures, classes, conversation, studying, and writing. The level of information may be going up, but their level of knowledge is going down. So dito sa Loosening Values of Filipinos, sa bahaging ito, susuriin natin kung paano nagbago ang paglaki ng mga millennials kumpara sa mga naunang henerasyon, lalo na sa impluensya ng modernong teknolohiya. So nabanggit nga dyan ang computer bilang bagong yaya. So malaki ang pinagkaiba ng paglaki ng mga millennials dahil sa teknolohiya. So, the new nanny, so maituturing na ang computer bilang the new nanny na kung saan ay nagsisilbing katuwang sa pagpapalaki sa kanila. So, syempre, ayon nga daw po sa teksto, ang labis na exposure dito sa teknolohiya ay nagsasanay sa mga millennials na maging self-centered o makasarili at selfish. And then dito nabanggit din yung multitasking generation. So tinawag daw po ni Rentoy ang mga millennials na multitasking generation, ngunit may kaakibat itong hamon o challenge. So dito papasok yung kawalan ng focus. So nahihirapan daw po ang mga millennials na mag-focus sa mahalagang gawain tulad ng lectures, klase, pakikipag-usap, pag-aaral at pagsusulat. So kung pag-uusapan yung information versus knowledge, bagamat tumaas ang level ng impormasyon na nakukuha nila dahil sa internet, bumababa naman ang level ng kanilang tunay na kaalaman. So ayun yung downside pagdating sa multitasking generation. Sunod naman ay lesson 3.5, reasons why Filipino are broke. So number 1 ay lack financial literacy. So ayan. So lack of financial literacy. So class ha, dito sa bahaging ito, himay natin yung apat na pangunahing dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang nahihirapan pagdating sa usaping pera. So malagang ituro ito ng may empathy o pag-unawa dahil ito yung kombinasyon ng personal na gawi at panlabas na sitwasyon. So, kaya intindihan mabuti. So, una nga dito yung lack of financial literacy. So, syempre, marami ang walang sapat na kaalaman kung paano nga ba i-manage o i-save o palaguin ang kanilang kinikita. Ikalawa ay yung financially vulnerable. So, dito sa number 2, madaming madaling mabaon sa hirap kapag may hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit o sakuna dahil walang safety net o emergency fund. Ikatlo ay yung burden with more financial responsibilities. So dito sa number 3, karaniwan sa kulturang Pilipino ang pagiging breadwinner. So pag sinabi natin breadwinner, ito yung pagkakaroon ng maraming umaasa sa isang kumikita. And then ikaapat, yung stagnant income. So sa kabila ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ang sahod ng marami ay hindi gumagalaw o hindi sapat para sa pang-araw-araw na gastos. And then, sa ilalim naman ng lesson 3.6, how to overcome them. So, matapos nating matukoy ang mga problema, magbibigay naman tayo ng mga konkretong hakbang kung paano malampasan ang mga hamon pagdating sa pinansyal. So, unang-una nga dito, yung be thrifty but not cheapskate. So, dito ibig sabihin turuan ng mga estudyante na maging matipid at mapagmatsyag pagdating sa gastusin, ngunit hindi sa punto na isasakripisyo na ang kalidad o kalusugan.
And then, ikalawa, yung side hustle na tinatawag. So, syempre, hikayatin ang pagkakaroon ng karagdagang pagkakakitaan bukod sa pangunahing trabaho upang madagdagan ang tinatawag nating cash flow. And then, ikatlo, bargain for a raise. So for bargain for a raise, matuto makipagnegosasyon para sa mataas na sahod kung nararapat naman base sa performance at skills. Ulitin ko ha, sa bargain for a raise, matutong makipagnegosasyon para sa mas mataas na sahod kung nararapat naman base sa performance at skills. Siyempre, sa number T, kung magdedemand ka, so make it sure na ito ay nakabase sa iyong performance at syempre sa skills. And then ikaapat ay educate yourself or better yet, find a mentor. So ang pinakamahalagang investment class, tandaan nyo, ang pinakamahalagang investment ay yung kaalaman. So, lagi niyong tatandaan niya na pinakamahalagang investment sa sarili ay kaalaman, edukasyon. So, mainam na mag-aral tungkol sa pera o humanap ng taong bihasa rito para magsilbing gabay.